Yebishan. Sabi ni Cao Gonggong, kung ibibigay mo lang ang Imperial Seal, mananatili kang ang pinakamahusay na Imperial Guard ng Getchu, ang iyong asawa at anak, ay magkakaroon ng walang hanggang kayamanan at karangyaan. Hindi ako magiging tauhan ng mga traidor. Traidor, kung hindi mo ibibigay ang Imperial Seal sa prinsip, sino ang makakaalam na kami ay mga traidor? Ang pagpili kay Prince San bilang tagapagmana ay utos ng Emperador. Paano kung tumanggi ako? Yebishan, kahit na ang iyong wind listening blade technique, ang pinakamalakas sa mundo, ano ang magagawa mo? Kaya mo bang talunin kaming tatlo? Sa totoo lang, ang inyong mga teknik ay mahina. Rainstorm Pear Blossom Needles. Splitting Mount Hua, Dragon Spear, Wind Listening Slash. Ang tatlong master na iyon, lahat ay natalo. Sa ultimate move ni Master Yi, ang Wind Listening Slash. Talagang si Master Ye ang pinakamalakas sa mundo. Isang hiwa lang, natalo na ang tatlong master. AME. Ano ang nangyari pagkatapos? Pagkatapos, si Yebishan ay lihim na naghanap kasama ng kanyang pamilya sa prinsip. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita at walang nakakaalam kung buhay pa ba si Yebishan o patay na. Sayang naman, mawawala na ang Wind Listening Blade Technique. Hindi, makikita ni Master Ye ang prinsipe. Pagkatapos, pupunta ako kay Master Ye para mag-aral ng Wind Listening Blade Technique. Tingnan mo ang Wind Listening Slash ko. May potential ka sa martial arts. Anak, ang Wind Listening Blade Technique mo ay paang unggoy na may patpa. Ikaw, Xiao Chuan, huwag kang magulo. Customer. Handa na ang iyong baka. nanay, nagsasanay ako. Pag natutunan ko ang Wind Listening Blade Technique, hindi na muling manghihingi ng pera si Xiao Feng at ang kanyang mga kaibigan. Gusto mong hindi na muling manghingi ng pera si iyong Master Zhao? Madali lang iyon. Ano ang paraan? Ganito, hayaan mong samahan ako ng nanay mo ng isang gabi, sasabihin ko sa iyo. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Anak, ang lakas ng loob mong galawin ako. Customer, patawarin mo, customer. Bata lang ito, hindi naintindihan. Pakiusap, huwag mo nang pansinin ang bata. Manager Ye, hayaan mong samahan ako ng asawa mo ng isang gabi, para hindi na natin pag-usapan ito. Customer, ganito na lang, libre na ang pagkain na ito. Pakiusap, patawarin mo na. Ang duwag mo talaga. Kaya pala si iyong Master Zhao, mahilig talagang mang-api sa pamilya niyo. Opo, Gino. Sana'y masiyahan kayo sa pagkain at inumin. Gusto ko lang ipasama sa akin ang asawa mo ng isang gabi. Kung ganun, papatayin kita. Umaka sa akin gamit ang patalim. Xiao Chuan. Wanru, okay lang. Laban. Ganun lang, yan na ba ang Hearing the Wind Blade Technique mo? Kaya pala nawala si Yebishan. Ano ba? Alam niyang hindi siya magaling. Huwag mong insultuhin si Ginoong yan. Kung ganoon, talunin mo nga ako. Xiao Chuan, ang Hearing the Wind Blade Technique ay nakasalalay sa intensyon at lakas ng patalim. Hindi mo ito natutunan, hindi mo siya matatalo. Ano naman kung hindi ko siya matalo? Gusto mo bang ipasama ang nanay ko sa kanya? Lalaki ka ba talaga? Bigyan mo ako ng patalim. Hindi pwede. Kapag ipinagpatuloy mo ito, masasaktan ka. Natatakot kang masaktan ang anak mo? Halika! Kung hindi, ipahiram mo sa akin ang asawa mo. Hindi naman mawawalan ng laman. Bigyan mo ako ng patalim. Bigyan mo ako. Kayo, ang patalim ang kinukuha. Ako, ang asawa ang kinukuha. Ingat! Ay, Ginoo, bakit kayo nahulog? Halika, tumayo kayo. Ginoo, okay lang ba kayo? Sa itsura ko ba, mukha ba akong okay? Papatayin kita. Ginoo, ano nangyari sa braso nyo? Wanru, dalian mo, kunin mo ang gamot para sa Ginoo. CJ. Aray, Ginoo, bakit kayo lumuhod? Hindi ko ito karapat-dapat. Tumayo ka, tumayo ka. Umalis ka diyan. Hoy, Yebitson. Hintayin mo lang ako. Talagang ang may kaya si Ginoong Ye. Ginoong Ye, ang galing mo. Sa tamang pagkakataon, turuan mo. Ang anak mo ng blade technique. Magaling ang potensyal niya. Ginoo, nagbibiro lang kayo. Anong blade technique ang alam ko?
Ama ko? Ginoo, nagkakamali kayo. Ang tatay ko ay isang mabait na tao lang. Wala siyang kagalingan. Kanina lang, swerte lang talaga. Ginoong Ye, Ginang Ye, paalam na kami. Ginoo, ingat po sa pag-alis. Seo Chuan, halika rito. Kung hindi dahil sa tulong ng Ginoo kanina, nasaktan ka na sana. Ilang beses na ba kitang sinabihan, huwag kang padalos-dalos kapag may problema. Hayaan mo ako ang umaksyon. Paano mo aksyonan? Hindi ba't parati kang nagmumukhang mabait? At humihingi ng tawad at nagbabayad? Kung talagang kaya mong aksyonan. Sa susunod na hihingi ng pera si Xiaofeng. Kaya mo bang huwag magbayad? Seo Chuan, yung Zufeng na yon. Si Zugongzi, iba si Zugongzi. Si Zugongzi kasi. Anong iba? Mukhang tanga ka lang eh. Wala naman yan kundi dahil ang tatay niya ay magistrate. Lahat ng tao pinagkakakitaan niya. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit pareho kayo ng apelido ni Yadatsia, pero duwag ka naman? Walang bayag. Yak Seo Chuan, ikaw. Ano? Gusto mo akong santukin? Sasabihin ko sa'yo, huwag mo nang ulitin yung mga sinasabi mo. Kung marinig ni Zugongzi, papatayin ang buong pamilya natin. Mukhang ang kaya mo lang suntukin ay ang sarili mong anak. Bakit hindi ka kagaya ni Yadatsia? Santukin si Kaosong. Santukin si Xiaofeng. Ikaw. Manager Ye, bakit hindi mo makontrol ang sarili mong anak? Gusto mo tulungan kita? Anong tingin-tingin? Umalis kayong lahat kung ayaw niyong mamatay. Huwag na, Zugongzi. Ako na ang bahala, hindi ko alam. Anong hangin ang nagdala sa'yo dito ngayon? Hintayin mo. Zugongzi, Chapo. Alam mo ba? Malaking kasalanan ang mag-away dito sa lugar namin. Alam ko. Bata lang kasi nagsasabi ng kung ano-ano. Sa Tawiwan County, sino ang hindi nakakaalam na ang may kasalanan o wala? Ay nasa iyo at sa iyong ama, si Magistrate Zhu, ang desisyon. Hahaha. Marunong ka namang magsalita. Sige, ituring na lang nating naparusahan ka na. Hahaha. Salamat sa parusa, Zugongzi. Pupunta ako rito dahil may mensahe ang tatay ko para sa'yo. Ang buwis. Oras na para magbayad ka. Ah, Zugongzi, hindi pa naman tapos ang deadline, di ba? Mahirap na ngayon ang negosyo at saka. Ang 300 tael bawat buwan, napakalaki naman. Pwede bang? Akala mo ba madali akong kausap, Manager Ye? Alam mo ba kung bakit maganda ang takbo ng negosyo mo sa in? Dahil lang sa proteksyon ni Zhao Gongzi. Kung hindi, matagal ng saado ang in mo. Salamat sa pangangalaga ni Zugongzi. Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng pera. Mabuti. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Maghapon lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung sa gabi na ito, wala pa ring pera, kailangan kong sumunod sa batas. Ikaw, ikukulong. Ang anak mo, gagawing alipin. Ang babae mo, pagtinda ng katawan sa bahay aliwan. Huwag mong galawin ang aking ina. Seo Chuan. Ano? Akala mo talaga ikaw si Evasion? Pangunahing tagapagbantay ng imperyo ng Chu. Isang hiwa ng hangin, pumutol ng bundok at ilog. Sasabihin ko sa inyo, kayo ay pang-aso na inaalagaan ng aming pamilya. Papatayin ko kung gusto ko. Ang aking ama ay hinirang na hip ng kondado ni Cao Gonggong. Kung gusto ninyong mabuhay, kailangang ibayad ang perang ito. Naiintindihan ba? AME. Kahit na apelido mo ay Ye, sinabi ng anak mo na anghel ka raw. Tama nga ang sinabi niya. Tandaan, huwag magtangkang tumakas. Kahit saan ka tumakbo, mahahanap kita, ha? Opo, mag-ingat kayo Ginoong Zhou, Seo Chuan. Huwag mo akong hawakan. Seo Chuan, ano ang ginagawa mo? Siya ang iyong ama. Hindi siya ang aking ama. Ang aking ama ay dapat si Yavishan. Ang dakilang bayani na walang katulad at iginagalang ng lahat. Hindi ang isang anghel na walang ginagawa kapag ako iinaapi ng iba. Anghel. Seo Chuan, tumigil ka. Para sa ikabubuti mo ang ginagawa ng iyong ama para sa pamilya natin. Kung talagang para sa ikabubuti ko siya, para sa pamilyang ito, hindi siya dapat natatakot kay Xiaofeng. Na hindi makapagsalita at lalong hindi dapat walang pambayad ng buwis. At lalong hindi dapat hinahayaan ang ina mong maapi, hindi siya karapat dapat maging ama ko. Ako ang bahala sa pera. Ganyan na naman, palaging pinagkakasya siya. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng alahas ni ina. Sa pamamagitan ng paghahabi ni ina hanggang hating gabi para makapagbayad ng buwis. Sa huli, tinrato ka pa rin ni Xiaofeng na parang aso. Bakit kailangan mawala si Bayaning Ye? At hindi ikaw? Seo Chuan, saan ka pupunta?
Hahanapin ko si Bayaning Ye. Para turuan niya ako ng martial arts, patayin si Zhao Feng. At protektahan ang aking ina. Xiao Chuan, Ayos lang, huwag mo siyang pansinin. Babalik din siya, pabiro lang yan. Ikaw naman, kung kumilos ka kanina, mabubunyag ang tunay mong pagkatao. Talagang mapanganib tayo. pasensya na, Wanru. Kanina ay muntik na, pero hindi ko na napigilan. Kahit anong pag-api at paghamak sa akin. Kayang tanggapin ko lahat yon. Pero hindi ko talaga matanggap na inaapi nila kayong mag-ina. Wala yan. Basta't mahanap lang natin ang prinsipe, lahat ng hirap natin ay hindi masasayang. Naiintindihan ni Xiao Chuan ang iyong pagsisikap. Tungkol sa pera. Meron pa akong ilang alahas, dali-daliin mo muna itong ipagbili. Kasangkapan yan para sa iyong kasal, hindi pwedeng ipagbili, Wanru. O kaya, umalis na tayo rito. Ang tagal na nating naghihintay dito. Sa wakas, may natagpuan tayong bakas ng isang pahiwatig, pagtiisan lang natin ito. Basta't mabawi lang natin, okay na. Pahiwatig. Totoo ba? Selyo ng prinsip. Kunin mo ito, ipagbili mo muna. Wanru, hindi mo na kailangan. May paraan ako. Wanru, tignan mo. Ang perang ito, dapat sana ay para sa kasal ni Xiao Chuan. Pero sa panahon ngayon, malamang hindi na magagamit. Ginoong Zhao, kung gusto mo ang bahay panuluyan, agnasin mo na lang. Bakit pa kailangang magdalawang isip? Gusto ko lang makita ang mga hamak na ito, na lumuluhod at nagmamakaawa sa akin. Ganito lang, pa. Maubos natin ang kanilang pera, hanggang sa wala nang matira. Hindi kaya, si Ye Bitsun, ay naubusan na natin hanggang sa wala nang matira. May pera pa siya? Ginoo, kumuha si Ye Bitsun ng ilang salapi. Pumunta siya sa sanglaan para magpalit ng pera. May pera pa pala siya? Ginoo, ang galing mo talaga. Mukhang, kailangan natin ipagbili ang kanyang asawa sa bahay aliwan para mapilitan siya. Ibigay sa atin ang lahat ng pera niya. Zhao Feng, kung gagalawin mo ang nanay ko, papatayin kita. Anak pala ito ni Ye Bitsun. Mukhang, hindi siya tunay na anak ng kanyang ama. Ikaw, isa kang anak sa labas. Oras na para kunin ang pera. Nakita mo ba si Xiao Chuan? Hindi pa siya bumabalik. Wala. Dapat matagal na siyang nakabalik sa oras na ito. Hawakan mo ito, hahanapin ko siya. Bitawan mo ako. Xiao Chuan, Umuwi ka. Nanay, huwag ninyo akong pakialaman. Ginoong Zhou, ano ba itong? Nangyayari, si Ye Bitsun, sinubukan pa akong patayin. Ginoo Zhou, tingnan niyo po, kayo po'y mabait at mapagpatawad. Huwag niyo pong pansinin ang bata, patawarin niyo na lang po siya. Gusto niya akong patayin, at sa ilang salita mo lang. Ay tapos na ang usapan? Na pala, pasensya na, nakalimutan ko ang importante. Ginoo Zhou, ito ang 300 tael, bupo, tingnan niyo. Ang 300 tael na to, buwis lang yan. Pa mabuhay ang anak mo. Dagdagan mo. Alam nyo ba kung magkano ang halaga ng anak nyo? Ginoo Zhao, meron kaming pera, ito ang aking dote. Nagkakahalaga pa ng ilang pung tael. Wanru, Ganito lang kaliit, gusto nyo pang mabuhay ang anak nyo? Ganito lang ba kababa ang halaga ng anak nyo? Ha? Vixen, huwag kang gagalaw. Kung gagalaw ka ngayon, sayang ang pagtitiis natin. Ngayon, titikman mo ang kapalit ng paglaban sa akin. San daw? Ginoo Zhou, kukuha ako ng pera para sa'yo. Pera? Ginoong Ye, akala mo ba, ito lang ang gusto namin? Ilang daang tael na pilak? Ginoo Zhou, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Ang tanga-tanga mo talaga. Matagal nang gustong kunin ng tatay ko ang in mo. Kahit magbayad ka buwan-buwan ng buwis, ang in mo. Sa huli, kukunin din yan. Tungkol naman sa pamilya mo. Ayoko ng paraan ng pagsasalita mo sa akin nang nakatayo.
Gino Zhao. Basta maligtas lang ang anak ko, ang pamilya ko. Kahit ano ang gusto mo, kung meron ako, ibibigay ko. Talaga? Kahit ano, ibibigay mo? Gino Zhao, basta maligtas lang si Xiao Chuan. Kahit maging alipin mo ako, papayag ako. Mabuti. Tara, gapusin siya, dalhin sa bahay aliwan. Ano ang ginagawa niyo? Ano? Di ba sinabi mo, kahit ano ang gusto ko, ibibigay mo? Ano pang hinihintay nyo? Ni hindi nyo pa matalo ang lead na to? Sugod. Bixen. Huwag niyo pong hawakan ang nanay ko. Afeng, papatayin kita. Yibitsun, ang bait-bait mo naman. Ay, Nagsasawa na ako. Xiao Chuan, okay ka lang ba? Xiao Chuan. Tatay, hindi ko na hinihiling na maging dakilang mandirigma ka. Tumakbo ka na kasama ni inay. Kung hindi, ay bebenta siya ni Zhao Feng. Gusto mo ba akong patayin? Sumasalungat ka? Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung matatalo mo si Sandao, palalayain kita. Patungo sa iyong asawa at anak. Lumayo kayo. Ano? Halika. Patayin mo ako. Ako na. Sandao, gusto kanyang patayin, bata. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ikaw, marahil hindi mo alam kung bakit ako tinatawag na Liu Sandao. Dahil, atlong saksak lang, patay na. Kahit sa Taoyuan County o sa buong Yuzhou City. Walang may lakas ng loob na hamunin ako. Si Liu Sandao. Ikaw, magaling. Xiao Chuan, hindi mo siya kayang talunin. Ano naman kung hindi ko kaya? Hindi ko pwedeng hayaan na. Ibilin niya si inay. Ikaw ay mabuti, ngunit ako hindi. Xiao Feng, kung matatalo ko lang siya, palalayain mo ba ang pamilya namin? Xiao Xuan, tama? Magaling. Kung matatalo mo siya, hindi lang palalayain ang pamilya ninyo. Mula ngayon, hindi na ako lalapit sa inyong inn. Psych. Unang saksak, bata. Ang susunod, hindi na swerte. Xiao Chuan, isipin mo ang sinabi sa iyo ni Itay. Ang tingfeng na saksak ay tungkol sa intensyon at hangin ng patalim. Ano? Nakaiwas siya sa pangalawang saksak ko. Bata, medyo nanghihinayang na akong patayin ka. Sandao. Kung ikaw, Sandao, hindi matalo ang isang bata, dapat ikaw ang mamatay. Ginoong Zhao, huwag mag-alala. Kapag ginamit ko ang pangatlong saksak, kahit si Yebishan ang dumating, hindi niya kakayanin. Xiao Chuan, tumakbo ka na. Hindi mo kaya na saksak ito. Hindi, kailangan kong salubungin ito. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Anak mo, hindi nakayanan ang pangatlong saksak. Baka naman, ikaw na lang ang pumalit, ang ama niya. Dapat makakaya mo naman ang tatlong saksak. Hindi pwedeng mas walang kwenta ang ama kaysa sa anak. Ama. Ano, Yebitsun? Pag-isipan mong mabuti. Kung makakaya mong salubungin ang tatlong saksak, ako, hindi ko na ibebenta ang asawa mo. Ginoong Zhao, sumasang-ayon ako. Sasama ako sa iyo. Basta palayain mo ang asawa at anak ko. Yebitsun ha, mas may silbi pa ang asawa mo kaysa sayo. Kung ganon, maglaro tayo na mas masaya. Ako na lang ang patayin mo, pakawalan mo ang asawa at anak ko. Ngayon ka pa magdedesisyon, huli na, gawin mo na. Pinagmamalupitan niyo ako, inaapi niyo ako. Iniinsulto niyo ako, lahat yan kaya kong tiisin. Pero ang ayaw na ayaw ko, yung ginagamit ang pamilya ko para panakot sa akin. Ang galing, akala ko wala kang kwenta. Pero hindi pala. Medyo marunong ka rin pala, pero ayaw na ayaw ko. Yung pagtutok mo sa akin ng kusilyo. Sandao, putulin mo ang kanang kamay niya. Para malaman niya ang kapalit ng pagsuway sa akin. Puntahan mo ang tatay ko. Sabihin mo lang, may magandang palabas ako dito. Medyo nakakatuwa. Tingnan natin kung anong tinatago mo. Subukan mo. Gusto mong mamatay. Ay na, dalawang saksak ang ginagawa ka sa'yo. Ngayon, bibigyan kita ng sandao. Ito ang una. Kaya bang? Pangalawa, Imposible, anong galaw yan? Sino ka ba talaga? may huli ka pang saksak. Sandao,
tao lang, hindi pa matamaan, ang pamilya namin, ay hindi nagpapataba ng walang kwenta. Hatak ng saksak, hiwa. Impossible to. Ito ang tatay ko. Zufeng, ikaw naman. Impossible talaga to. Si Liu Sandaw ay isa sa mga pinakamagaling sa lungsod ng Yunzhou. Paano pwedeng matalo ng sandaw lang sa kamay mo? Sino ka ba talaga? Kung sino ako, hindi mo kailangang malaman. Huwag kang lumapit. Harangan nyo siya. Harangan nyo. Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, gagamit na ako ng kutsilyo. Gamitin mo na. Ang laki ng ginastos ng pamilya namin para sa inyo. Kung hindi kayo sasaksak, papapatayin ko kayo. Lahat ng tatay ko. Xiao Chuan, okay ka lang ba? Inay, sino ba talaga ang tatay ko? Hindi mo ko pwedeng patayin. Ang tatay ko ang hippie dito. Kung papatayin mo ko, mamamatay ang buong pamilya mo. Sabi ko na. Ayaw na ayaw ko yung ginagamit ang pamilya para panakot sa akin. Hindi mo ko pwedeng patayin. Bigyan mo ko ng dahilan para hindi kita patayin. Basta hindi mo ko papatayin, hindi ko na kukunin ang buwis. Babawasan ko para sa inyo. Tatay, huwag mong payagan yon. Ang dami na niyang sinirang buhay ng mga kababayan natin sa mga nakaraang taon. Kung palalayain mo siya ngayon, siguradong mananakit pa rin siya. Ng ibang mga kababayan natin. Sumpa ko, kung palalayain niyo ako, mula ngayon, hindi na ako ulit ng ganon. Papabayaran ko sa tatay ko ang pagpapagawa ng mga bahay niyo ng libre. Manager Yi hindi, Dax na Yi, maniwala ka sa akin. Pero hindi ako naniniwala sa'yo. Bixen. Hayaan mo na. Inay, bakit? Hindi pa natin siya pwedeng patayin sa panahong ito. Sige, Zufeng, ang buhay mo ay pansamantalang nakatago sa akin. Kapag muling nagpakita ng kapalaluan, hindi kita palalampasin. Salamat sa pagpapatawad. Tunay kang buhay na santo. Uwi ako't agad magsasindi ng insenso para sambahin ka. Lumayo ka sa nanay ko. Umalis ka. Aalis na ako agad. Anak ko, may magandang palabas ka ba na ipapakita sa king tatay? Tatay. Tatay, muntik na akong mapatay. Ano? Sino? Sino ang may lakas ng loob na patayin ang anak ko? Anak, ayos ka lang ba? Natakot ka ba? Huwag kang mag-alala, sinumang manaki sa'yo, papagbayarin ko silang lahat, sa pamamagitan ng kanilang buhay. Anak, bakit basa ang pantalon mo? Kanina, uminom ako ng 2 tasa ng tsaa, na isalin sa damit. Atay, huwag mo nang pansinin yon. Patayin mo si Ibitson. Kanina lang, pumasok ang anak mo. Para uminom ng tsaa, ipinunta pa niya sa akin ang kusilyo. Pinatay din niya si Sandaw. Kaduda-duda. Ikaw ang pumilit sa tatay ko na magbayad. Hindi makabayad ang tatay ko, kaya gusto mo akong patayin at ipagbili ang nanay ko. Kaya umaksyon ang tatay ko. Ano? Nakapatay siya kay Liu Sandaw? Huwag kang mag-alala anak, ipaglalaban kita ng tatay mo. Bumaba ka muna at magpalit ng damit. Wenlong Huahua. Narito. Hindi basta-basta ang lakas ng dalawang to, Xiao Chuan. Bumalik ka. Wala akong pakialam kung ano ang ginawa ng anak ko kanina. Ang alam ko lang, may gustong manakis sa anak ko, at dapat siyang magbayad. Hindi kita takot. Ang tatay ko, isang saksak lang. Natapos na si Liu Sandaw. Ngayon, mabibigyan na kita ng isang saksak para tapisin ka. Para sa ikabubuti ng bayan. Xiao Chuan, ano ang sinasabi mo? Yebitson, ang galing mong magtago. Nakapatay ka pa nga ng Liu Sandao. Tignan mo. Ang galing mo sa martial arts. Ginoong Zhou. Marunong po ako ng konting martial arts, pero ito ay para lang maprotektahan ang asawa at anak ko, wala akong choice. Sana maintindihan ni Ginoong Zhou. Huwag kang mag-alala. Sa buhay ko, 2 lang ang pinakamahalaga sa akin. Una, ang mahal kong anak. Pangalawa, ang mga may talento. Sa tingin ko, talentado ka. Ginoong Zhou, ano po ang ibig sabihin nito? Malinaw, pinatay mo ang bodyguard ng anak ko, kaya. Mula ngayon, ikaw ang magbabantay sa kanya, o kaya, mamatay ka. Dahil ang pinakamahalaga sa akin ay ang anak ko. Kung hahayaan kitang mabuhay, natatakot ako. Tatay, hindi mo pwedeng gawing bodyguard ang hayop na yan.
Kanina nga, ibebenta niya si nanay sa putahan. Sino ang nagpahintulo sa'yo na magsalita? Ang lakas ni Zobasyan. Mas malakas pa pala sa kanilang dalawa. Ginoong Zhu, pareho tayo. Pinakamahalaga ang pamilya. Pero magkaiba rin tayo. Dahil hindi ako kailanman magiging kasabwat sa mga kasalanan at kawalang hiyaan. Kasabwat sa kasalanan? Hindi ko alam yan. Ang mga tao sa Taoyuan County, nagpapasalamat sila sa akin. Nagpapasalamat? Si Kaosong, ang malaking eunuko sa likod mo. Pinabayaan ang anak mong mangagaw ng ari-arian ng mga kababayan. Gusto na kayong patayin ng mga kababayan, mag-ama. Interesting, pero hindi ko inakala na ganito kalaki ang galit ng mga tao sa akin. Mukhang, wala nang pag-usapan. Ginoong Zhu, alam kong gusto mo ang ina ito. Kung hahayaan mo kaming umalis ngayon, ito'y ibibigay ko ng buong puso. Mga dahilan, umalis pa kayo. Kung mapapatay si Yebitson, mapapasa pa rin ang in kay tatay. Tatay, ngayon, huwag mo silang hayaang umalis. Maganda ang plano mo. Pero susundin ko lang ang anak ko. Wenlong Huahu, dakpin sila. Opo, sandali. Sa labas tayo maglaban. Kung masisira ang in, kailangan kong mag-ayos ulit. Ang mahal nun, tatay. Ganito kaya. Bukas, tipunin natin ang mga suwail na ito bago tayo manuntok. Ito ang tinatawag na pagpatay sa manok. Upang takutin ang unggoy. Maganda, talagang matalino ang aking anak. Matalino Wenlong Huahu nandito. Bantayan mo ang pinto. Tara na, anak. Huwag kayong mag-isip na tumakas. Sa loob ng isang daang sa paligid, tayo ay mga mata ng Panginoon. Tatay, talaga bang marunong ka ng pamamaraan ng patalim? Makakaya mo ba bukas? Ang sinabi mo sa akin noon. Iyon ba ang pamamaraan ng pakikinig sa hangin? Kilala mo ba si Ginoong niya? Sige na, Xiao Chuan. Ayusin mo ang doon. Sige, tatay. Dapat talunin mo bukas. Sa oras na iyon, patayin si Zhaofeng. Zhao Batian, mga kababayan ng Taoyuan Town. Hindi na kayo maapi. Anong gagawin natin? Bukas, isama kami sa Chuan. Hindi tayo makatakas. Baka gusto mo umalis ka muna kasama sa iyo ng ikato. Hindi pwede. Hindi ko kayo pababayaan, inay at anak. Para sa kapakanan ng bansa, ang aming pag-aalay ay hindi mahalaga. Hindi. Ano ang gagawin natin bukas? Paano mo haharapin ang dalawang iyon? Si Zobasyan ay hindi si Zhaofeng. Kapag kumilos ka, mabubunyag ang iyong pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, ang mamamatay ay hindi lamang tayo, kundi ang mga mamamayan ng buong bansa. Bukas, hindi ko gagamitin ang pamamaraan ng patalim. Papatayin ko lang ang dalawa. Huwag kang mag-alala. Nandito ang mga kababayan. Sa Korea ay hindi gagawa ng masama sa atin. Kahit papaano, makakapag-antay tayo ng ilang araw. Mga Ginoo, noong mga nakaraang taon, nagpanggap ako na patay upang makaligtas. Sa loob ng 15 taong ito, ang mga mamamayan ay naghihirap. Hindi na tayo dapat maghintay pa. May selyo ng emperador man o wala, kailangan nating mag-alsa kaagad. Gusto kong mamatay pa sa iyong mataas at para sa mga tao ng mundo. Ang iyong mataas, maaari kaming tumaas. Natagpuan si Yebishan. Napakaganda. Sa wakas, nahanap din natin siya. Ano ang nangyayari? Bakit nahuli ang mag-anak ni Ginoong Ye? Hindi ko alam. Kaninang umaga pa ako, pinauwi ako ng mga tao mula sa yamen. Mga suwail, tumahimik kayo. May sasabihin ang aking ama. Mga Ginoo, siguradong nagtataka kayo. Bakit ngayon? Hinahamon ko si Ginoong Yi. Kagabi, pumunta ang aking anak sa inn. Humingi ng buwis. Tumanggi si Ginoong Yi na magbayad. At pinatay pa ang tagapag-alaga ng aking anak, si Liu Sandao. Dapat siyang pugutan sa gitna ng kalye. Naku, kahit ang mabuting tao tulad ni Ginoong Ye ay papatayin. Hindi na tayo makakapagtira dito sa Taoyuan Town. Kung hindi tayo makakapagtira dito, saan pa tayo pupunta? Simula nang umakyat sa pwesto ang malaking Yunuong iyon, hindi na tayo nakaranas ng kahit isang araw na maginhawang buhay dito sa ating dakilang Chu. Igilan ninyong lahat ang pag-uusap. Hindi pa tapos magsalita ang aking ama. Subalit, dahil sa medyo magaling siya sa martial arts, nais ko siyang kunin sa aking pangkat. Ngunit ayaw niya. Ngayon, itinatag ko ang labanang ito upang ipaalam sa inyong lahat na kung talagang may kakayahan kayo at handang maglingkod sa akin, ang inyong mga kasalanan ay maaari kong kalimutan. Ngunit kung ayaw ninyo, mamamatay kayo. Hindi ko gagawin ang pagiging alipores na masama. Ama, Yibizon, ito na ang huling tanong ko sa iyo. Handa ka bang magtrabaho pa sa akin? Xiao Batian, kalimutan mo na ang iyong hangarin. Hindi kailanman sasama sa iyo ang aking ama para mang-api sa mga kababayan. Magaling. Talagang karapat-dapat kang maging anak ni Manager Ye. Magaling. Mabuti. Kung ganito, huwahu.
Wenlong, ipaamdam ninyo sa mga suwail na taong ito. Ang kapalaran ng mga sumusuway sa akin. Hindi mo na kailangan kumilos, isang hampas lang ang kailangan. Tikman mo ang aking martilyo. Xiao Chuan. Wala na, ayang basagin ni Huahu ang bato. Sa isang hampas lang na martilyo niya. Nga, Hindi siya katapat ng aking ama. Ama, nakakainit. Ganyan lang ba ang lakas mo? Walang kwenta. Kahapon ang yabang mo. Gusto mo akong patayin? Patayin mo ako. Magyabang ka pa. Suntukin mo ako. Lalong sumasaya ang laro. Paano kaya nangyari iyon? Paano kaya naabot ni Yibichon? Ang dalawang hampas ni Huahu? Mukhang mababa ang pagtingin ko kay Yibichon. Marunong pala ng martial arts si Manager Yi. Hindi ko inaasahan siya pala ay isang dalubhasa. Ako naman ang turno. Impossible. Sa Yunjiao, walang makakatalo sa akin. Buhawi. Ginintuang martilyo. Sayang lang at hindi ko magamit ang wind listening blade technique. Kung hindi, siguradong papatayin ko siya. Yibichon, tingnan natin kung paano mo ito tatanggihan. ama, Paano kaya nangyari ito? Naigpawan. Niya nang madali si Huahu. Hindi dapat maliitin ang taong ito. Kaya palang talunin ni Manager Yi ang teknik na iyon. Baka naman talagang. Marunong siya ng ilang pambihirang martial arts. Kung gayon, baka naman. Ngayon na ang araw para patayin. Ang mag-amang asong sina Xiao Batian. Manager Yi, laban. Patayin ang mag-amang asong ito. Ipanaghiganti ninyo ang aming mga kababayang namatay. Laban. Patayin siya. Walang teknik sa sable. Puro instinct lang ang isang iyon. Yebitsun, ano pa ba ang itinatago mo? Naku, itong si Wenlong ay mas malakas pa kay Huahu. Ang alamat na Gentleman's Sword, pumatay sa isang bayan. Gentleman's Sword, kasabwat na masama, isang hamak lang. Unang sibat ng Ginoo, pasukin mo ang bitag. Nakaligtas pa? Manager Yi, baka ikaw ang tunay na dalubhasa? Magaling ang iyong espada. Magaling ka rin, sayang lang, nasa maling panig ka. Ikalawang sibat ng Ginoo. Ang Ginoo ay hindi kasangkapan. Gago, di ba kayabang-yabang ka? Panoorin mo lang. Kung paano patayin ng paisa-isa ang tatay mo. Sayang, hindi pa ganap ang iyong espada kung hindi patay na ako. At sayang, hindi na ito magiging ganap habang buhay. Gusto mong mamatay? Tay, itong si Yebitsun. Anong arnis ba ang ginamit niya? Impossible 2. Walang forma, pero may dating. Tay. Ano ang ibig sabihin nito? Yebitsun, nagtatago ka pa rin ba ng kakayahan? Itingnan ko kung hanggang kailan ka magtatago. Wenlong, Huahu, sabay na. tay, naniniwala ako sa'yo. Patayin mo sila. Ipanumbalik ang hustisya para sa mga kababayan. Kailangan kong mauna sa isa, kung hindi, sa karaniwang arnis lang. Walang pag-asa. Manager Yi, kung matalo ka, wala na tayong pag-asa. Noon, si Yebishan, nag-isang nakipaglaban kay Kaosong para sa selyo. Ngayon, si Manager Yi, nag-isang nakipaglaban kay Zobachan para sa Taoyuan County. Manager Yi, kaya mo yan. Tumahimik kayo. Ano? Gusto nyo ring sumali? Ayaw nyong mamatay? Tumahimik kayo. Magpakabait kayo. Nakita mo ba, Yebitsun? Anong silbi ng pagtulong mo sa kanila? Ito ang dahilan kung bakit hindi ganap ang gentleman's sword mo. Yebitsun, Yebitsun. Ano ba talaga ang itinatago mo? Kailangan ng tapusin to, mahirap kalabanin ang dalawang ito. Ikatlong sibat ng Ginoo. Paghahari sa mundo, umikot na ginintuang martilyo. Tay, Patayin mo siya.
Yan ay Blade Aura. Yebitsun, sino ka talaga? Tao. Magpadala ng mensahe kay Yunoch Kao. Sabihin mo may nakita na. Kaugnay kay Yebishan. Sabihin mo, may bago bang balita? Ang mga tao sa Timog Silangan, nag-alsa dahil hindi makabayad ng buwis, napigilan na. Ang mga walang utang na loob na ito, ang pagpapahintulot ng kanyang kamahalan na mabuhay sila ay isang malaking biyaya na. Ngunit naglakas loob pa silang maghimagsik. Si Li Zeng. Si Yebishan. May balita ba? 10 taon na. Wala man lang balita. Saan pa ba kayo? Ginoo, may balita tungkol kay Yebishan. Sabihin mo, ang punong bayan ng Taoyuan County, Yun Chao, ayon sa ulat ni Zhao Bachan, ang taong kanyang nakita, ay gumamit ng Hearing the Wind Blade Technique. Ang Hearing the Wind Blade Technique. Tiyak na si Yebishan iyon. Mabuti. 10 taon, sa wakas ay nalaman din natin. Yebishan, tingnan natin ngayon. Kung saan ka tatakas, ipagutos. Dakpin si Yebishan. Tatay, kanina. Xiao Chuan, halika rito. Huwag kang lalayo sa iyong ina. Gusto mong umalis? Yebitsun, ang Hearing the Wind Blade Technique na yon. Kanino mo natutunan? Ginoong Zhao, hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang hiwa kanina, malinaw na may Blade Aura. At sa mundong ito, ang may Blade Aura ay isang uri lamang ng pamamaraan ng sabel. Iyon ay ang Hearing the Wind Blade Technique. Ang Hearing the Wind Blade Technique. Hindi ba iyon ang pamana ng pamilya ni Yebishan? Si Ginoong Ye, paano kaya, hindi kaya? Si Ginoong Ye ay si Yebishan? Kalokohan. Impossible. Ang walang kwentang Yebitsun na ito. Paano siya magiging si Yebishan? Si Yebishan, noong mga panahong iyon ay isang dakilang mandirigma. Walang makakapigil sa kanya. Paano siya maihahalin tulad sa taong ito? Ngunit iyak na may kinalaman ka. Kay Yebishan. Yebitsun, mas mabuting magsabi ka na ng totoo. Si Yebishan ay isang pangunahing hinahanap na kriminal. Ni Ginoong Kao, kung magsasabi ka, ang iyong pamilya. Hindi ko na kayo gagambalain, at masisiguro ko ang kayamanan at karangalan ng iyong asawa at anak. Salamat sa iyong kabutihan, Ginoo. Ngunit wala talaga akong. Ano bang balita tungkol kay Yebishan? Tungkol sa hiwa kanina, hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Mabuti. Ay titingnan ko kung gaano kalakas ang iyong kakayahan. Kung kaya mo bang gawin ulit ang hiwa na iyon. Ibigay ang aking sabel. Opo. Umalis tayo. Xiao Chuan, umalis na tayo. Hindi ako alis. Naniniwala akong kayang talunin ni tatay siya. Hindi ako alis. Xiao Chuan. Halika. Tingnan natin kung talagang marunong ka ng Wind Listening Blade Technique. Tatay, mag-ingat. At napakalakas pa. Mga walang modo. Ang tatay ko ay hindi nagmamakaawa kay Yunoch Kao para umasenso. Ang tatay ko ay marunong ng Azure Dragon Blade Technique. Ano? Azure Dragon Blade Technique. Ang sabi-sabi sa mundo ng martial arts, kapantay ito ng Wind Listening Blade Technique. Sa pamilya Zhao pala ito ng galing. Wala na, talagang wala na tayo. Si Bossy, hindi siya marunong ng Wind Listening Blade Technique. Hayop ka, wala ka nang magagawa, di ba? Ang tatay mo ay hindi marunong ng Wind Listening Blade Technique. Tingnan natin kung ilang suntok ang kaya mong iwasan. Tatay. Xiao Chuan, umalis ka na. Sage, tatay, patayin mo siya. Umalis ka na. Hindi. Xiao Chuan, Tatay, hindi ako alis. Gusto ko pang turuan mo ako ng blade technique. umalis ka na. Ano, Yebitsun, hindi ka pa rin gagamit ng Wind Listening Blade Technique. Sabi ko na hindi ako marunong. Sage, pipilitin kitang gamitin yan. Tingnan natin kung ilang beses mo kaya itong depensahan. Tatay. Xiao Chuan, Tatay pa rin ng tatay? Baka gusto mong ipaubaya mo na lang ang buhay mo para sa kanya? Papatayin kita. Xiao Chuan, Hindi ko pwedeng ibunyag ang Wind Listening Blade Technique. Hindi ko pwedeng ibunyag ang Imperial Seal. Kakayanin ko pa. Xiao Chuan, Yebitsun, muntik ko nang makalimutan. Ikaw at ako, ang pinakamamahal natin ay ang ating mga anak. Alagaan mo siyang mabuti, Zhao Bachan.
Huwag mong saktan ang bata. Jubachan, kung malakas ka, ako ang kalabanin mo. Ang manakit ng bata, hayop ka talaga. Mga walang modo, kapag may nagsalita pa, pupugutan ko kayo. Hindi ito yung teknikang yon, yung wind listening blade technique. Gamitin mo. Bixen, Kung sasabihin mo lang ang tungkol kay Yebishan, hindi lang malaking gantimpala ang makukuha mo mula kay Yunus Kao. Matitiyak mo pa ang kayamanan at karangalan ng pamilya mo. Pero, bakit ayaw mong sabihin? Bakit ayaw mong gamitin? Sulit ba ang ginagawa mo? Kung alam mo, sabihin mo na. Seryoso ka bang umaasa kay Yebishan na nawala ng 10 taon? Para mapatumba si Kao Gonggong? Sinabi ko na, hindi ako marunong ng wind listening blade technique. Hindi ko rin kilala si Yebishan. Matigas pa rin ang mukha mo? Ibitay ang anak niya. Xiao Chuan, Zobashan, mamatay kang masama. Yebitson. Ganito kalayo, kung gusto mong iligtas ang anak mo, maliban kung gagamitin mo ang wind listening blade technique, pag-isipan mong mabuti. Ibitay. Xiao Chuan, huwag. Xiao Chuan, Huwag. Sige, sasabihin ko. Mabuti. Sana noon pa. Bakit pa pinahirapan ang bata? Ano sa palagay mo, Manager Yi? Bixen, huwag. Xiao Chuan, Talaga bang alam mo ang wind listening blade technique? Ano talaga ang relasyon mo kay Yebishan? Mas mabuting magsabi ka ng malinaw. Atay, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Ang wind listening blade technique ay alam lang ni Yebishan. Paano siya? Posibleng si Yebishan? Ibitay. sasabihin ko. Ako si Yebishan. Katarantaduhan. Nag-angas na siya si Yebishan? Tingnan mo naman ang sarili mo. Anong klaseng tao ka? Sino ang maniniwala? Ano? Si Manager Yi pala ay si Yebishan na matagal nang nawawala. Impossible. Si Yebishan ay pangunahing Imperial Guard ng Gretchu. Si Manager Yi ay walang kinalaman sa kanya. Ikaw si Yebishan? Siya nga tatay? Tingnan mo, kahit ang anak mo ay hindi naniniwala. Paano ka naging tatay? Talaga bang? Gusto mong mamatay muna ang anak mo bago ka magsabi ng totoo? Sage, kung ganun, ipatupad na ang parusa. Ibitay nyo ng mas mataas. Tigilan niyo yan. Hindi ka ba si Yebishan? Hindi ka ba marunong ng wind listening blade technique? Hindi ka ba kayang iligtas ang anak mo sa isang saksak? Gamitin mo, wind listening blade technique. Gamitin mo. O gusto mo, tulungan kita? Xiao Chuan, Wind listening slash. Xiao Chuan. Inay, Xiao Chuan, okay ka lang? okay lang ako, inay. Si tatay ko ba talaga si Yebishan? Hindi mo na mapigilan. Ano? Yebishan. Dapat mamatay kayong mag-ama. Hindi mo ako pwedeng patayin. Tatay, ayaw ko pa mamatay. Ngayon, subukan natin ang wind listening blade ng pamilya Yi. Atay, atay, atay. Talagang walang katulad ang first blade under heaven. Totoo nga ang sinasabi ng mga tao. Galing. Talagang karapat-dapat sa titulong Great Hero Yi. Mabuti, patayin ang mag-amang Zhao para maging tahimik muli ang tauyuan. Kayong mga palaban, naghihimagsik ba kayo? Mga kababayan, suntukin natin. Nandito si Great Hero Yi para sa atin. Anong takot? Suntukin. Patayin siya. Tatay, anong gagawin? Ayaw ko pa mamatay. Atay, anong takot? Hindi ka pwedeng mamatay, anak. Yebishan. Mas mabuting pag-isipan mo ito. Umalis ka na kasama ang iyong asawa at anak. O ituloy ang paghihiganti sa amin? Anong ibig mong sabihin? Kung alis ka ngayon, may pag-asa pa silang mabuhay. Kung mag-antay ka pa, hindi ko na masasabi. Kalokohan. Si tatay ko si Yebishan. Sino pa sa mundo ang makakapigil sa kanya? Bata. Dahil si Yebishan ang tatay mo, hulaan mo. Aya ba niyang iligtas kayo ng ina mo? Sa pagkubkob ni Yunoch Kao. Commander Yi, mukhang napagod ka. Nakita ko na si Yunoch. Magaling ang ginawa mo. Humanda ka para sa gantimpala. Salamat, Yunoch. Ang bilis talaga ng panahon, isang igla. 10 taon na ang lumipas.
Commander Yi. Bakit mukhang napagod ka? Talagang hindi katulad ni Unochkao. Namumutok ang mukha. May pag-unlad ka. Mas magaling ka nang magsalita ngayon. Hindi ko lang alam kung ang iyong kasanayan, kagaya ng iyong maliit na bibig, ay mas naging mahusay na rin. Subukan mo, Unochkao. Kita mo, kanina ko lang sinabing may pag-unlad ka. Pangalawang pangungusap. Patayan na naman. Walang silbi. Sa kabutihang palad, ang emperador ay laging nag-alala sa iyo. Bago ako pumunta rito, pinasabi niya na kung susunod ka lang at ibibigay ang Imperial Seal, kayamanan at karangalan ang kapalit. Malaki pa rin ang pag-asa na magtagumpay o umangat sa tungkulin. Impossible. Ikaw, tiwala na ko. Hindi kailanman magagawa ng aking ama. Ang ipagkatiwala ito sa iyo. Ang lakas ng boses mo. Sa isang sulya pa lang, kitang-kita ko. Talagang lahi ka ng mga ye. Mabuti, mabuti. Mukhang may magpapatuloy sa inyong angkan, mga ye. Ito ay hindi na kailangang alalahanin ni Gonggong Kao. Sa tingin ko, si Gonggong Kao ang dapat mag-alala. Kung mayroon siyang magpapatuloy sa kanyang lahi. Wala akong oras para makipagtalo sa iyo dito. May 200 lang ang nasa harap ninyo. Una, ay ang mamatay. Pangalawa, isuko ng maayos ang Imperial Seal. Mabuti. Gonggong Kao. May dalawang pagpipilian din ako para sa iyo. Una, magbitiw ka para sa Crown Prince. Pangalawa, ang mamatay. Kanina mo sinabing magbibitiw para kanino? Ang Crown Prince. Hindi kaya si Li Zheng di iyon? Hindi mo ba iniisip na buhay pa siya? Siyempre, buhay ang Crown Prince. Huwag ka nang mag-ilusyon, Yi. Itatanong ko sa iyo. Sa loob ng maming taon, nagtago ka at pumunta sa liblib na bayang ito. Hindi ba para lamang alamin kung nasaan siya? Ano? Nahanap mo na ba? Ikaw, bakit hindi mo gamitin ang utak mo at pag-isipang mabuti? Maraming taon na ang nakalipas. Bakit napakadali para sa Northern Frontier Army na sumunod sa kasalukuyang emperador at hindi sa tinatawag na Crown Prince? Malinaw na patunay iyon na patay na siya noon pa. Impossible iyon. Alam mo ba, kung hindi dahil noon, at sa swerte mo sa pamamagitan ng minanang espada ng iyong angkan, nakaligtas ka. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka pang tumayo dito at makipag-usap sa akin? Kung gano'n ang sinasabi ni Gonggong Kao, dapat pa akong magpasalamat. Sa hindi papatay sa akin ni Gonggong Kao. Bibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. Isuko mo ng maayos ang Imperial Seal. Kung hindi, masaya akong ipadala kayo ngayon din. Makasama ang tinatawag mong Crown Prince na laging nasa isip mo, sa ilalim ng lupa. Wala ang Imperial Seal. Buhay ang Crown Prince at ikaw, papatayin kita. Matigas ang ulo. Gawin na. Talunan. Xiao Chuan, protektahan mo ang iyong ina. Sa labanang ito ngayon, baka hindi na tayo makalabas ng buhay. Tingnan mo mabuti ang tekniko sa espada. Matuto ka ng kahit ano pa ang kaya mo. Psych. Sino sa inyo ang mauna? Sa loob ng 10 taon, nagsanay ako ng gusto sa baril. Makalaban ka ulit. Pero mukhang talunan ka na. Siang Hong, 10 taon na. Hindi mo pa rin nakikilala ang tunay na ugali ni Kaosong. At Lysen, tingnan mo ang mga mamamayan dito sa mundo. Sino ang hindi nabubuhay sa hirap at dusa? Wala ka bang pakialam talaga? Mga salbahe, wala akong pakialam kung mabuhay o mamatay sila. CJ, tignan natin kung ano ang pinag-aralan mo sa 10 taon. Handa ka na? Yebishan, tumatanda ka na. Ginawa ko ito para makita ng anak ko ang aking pamamaraan ng sibat. Xiang Hong, kailangan mo ba ng tulong? Hindi, kayang-kaya ang tingin sa hangin na siba. Sampung taon na. Ang baril mo ay tulad mo, walang pag-unlad. Sinabi ko na noong huli sa susunod na pagkikita natin. Iyon na ang katapusan mo. Xiao Chuan, tandaan mo, ang dalawang kalakol ay hindi kayang talunin sa lakas, ngunit mabigat. Kapag nakahanap ka ng pagkakataon, isang tama lang sapat na. Walang kwenta, talagang walang kwenta.
Totoo ba? Sage, Tatay, mag-ingat. Tatay, kamusta ang aking tatlong pamamaraan ng palakol? Ganun lang, panoorin mo ang aking 3 hakbang. pwede pala yun? Sinasaktan mo ako? Papatayin kita. Tatay, Magaling. Kianhi. Sage. At ikaw. Huwag kang magkunwaring patay. Sabay na tayo. Yebishan, ayaw kitang patayin talaga. Bakit ayaw mong ibigay ang selyo? Para sa prinsipe, para sa dakilang Chu, at higit sa lahat, para sa mga mamamayan. Bakit pa, Yebishan? Sa ilalim ng pamamahala ni Cao Gonggong at ng emperador, ang dakilang Chu ay masaya at payapa. 10 taon nang nawala ang prinsip, walang balita. At ang mga salbaheng iyon, bakit natin kailangang alalahanin ang kanilang buhay? Suya, mula nang umupo ang malaking yunuko, ang ating dakilang Shu ay hindi na nakatikim ng isang araw ng magandang buhay. Ang ganda ng masaya at payapa mo. Ang ganda ng hindi kailangang alalahanin ang kanilang buhay. Noong panahon ng dating emperador, ang mga mamamayan ang pinakamahalaga. Kayo, tinuring ninyo silang mga salbahe. Mga kasangkapan, maging hayop man kayo, patay na kayo. May mukha pa ba kayong harapin ang dating emperador? Yebishan, huwag mong isipin na ang inyong pamilyang Ye ay walang kapantay sa kasaysayan sa paggamit ng Herring the Wind Blade Technique. Ano naman ang mangyayari? Sa tingin mo ba ngayon ay makakalabas ka sa bilog na ito? Ang iyong asawa at anak, mamamatay sila ng napakasakit dahil sa iyo. Sulit ba? Naririnig mo ba? Kung ngayon ka lang magpapakumbaba at ibibigay ang Imperial Seal, may pagkakataon ka pa para magbayad sa iyong kasalanan at maglingkod ng mabuti. tatay, huwag ibigay. Hindi ako takot mamatay. Tingnan mo, natutunan ko na ang Herring the Wind Blade Technique. Makakalabas tayo at hahanapin natin ang prinsipe. Bishan, hindi ako nagsisisi na ikaw ang napangasawa ko. Halika na. Ipakita niyo sa akin kung anong iba pang paraan ang mayroon kayo. Ililibing ko kayong magkasama. Kung gayon, dapat pakitang pasalamatan. Ano pa ang pinagsasasabi nila? Tatay, tutulungan kita. Xiao Chuan, natutunan mo na. Tatay, ikaw ang bahala sa may baril. Ako naman sa isang ito. CJ, Ang Kianhe, ikaw pa talaga ang minamaliit ng isang batang ito. Gusto mong mamatay. Nakakatawa, hindi mo pa malutas ang isang bata. Nakakatawa. Naisahan tayo. Hindi mo ba nakikita? Ano ang ibig mong sabihin? Kaya pa, hindi mo sa ilang Yebishan ang kanyang kamalahan. Ito ay para lang maantala ang oras para sa kanyang anak upang matutunan ang Herring the Wind Blade Technique. Impossible. Ang Hearing the Wind Blade Technique ng pamilyang Yi ay hindi ganoon kadali na matutunan. Maliban na lang kung pwedeng tayo ang pumatay sa pangatlo. Wanru, mag-ingat. Tatay, Bishan, ang brocade box. Huwag ka nang gumalaw at pakakawalan kita. Tanungin mo muna ang iyong anak kung papayag siya. Sawan. Xiao Chuan, Yebishan, nakita mo na. Ngayon, ang buhay ng iyong anak ay nasa kamay ko. Ipalit mo ang Imperial Seal na hawak mo. Hindi ka lugi. pakawalan ng anak ko, kung hindi, papatayin ko siya ngayon din. Sage, patayin mo. Ang kanyang buhay ay hindi. At tumbas ng buhay ng iyong anak. Yan wala ka talagang pakialam. Nagpakatapang para sa Eunuch Director. Hindi ba dapat? Ay matagal mo nang handa ang iyong sarili para dito. Siyang Ho, ngayon, kaya niyang iwanan si Tang Qianhe. Bukas, kaya ka rin niyang iwanan. Sa tingin mo, pakialam ko, Kayo, ang paghihiwalay ninyo, walang epekto sa kanila. Simula nang sumunod sila sa akin, handa na sila, namamatay anumang oras. Kung hindi, saan galing ang kayamanan? At mataas na posisyon, kung talagang ayaw mong may mangyari sa kanya, mas mabuting ibigay mo na ang Imperial Seal. Tama. Yebishan, huwag mong kalimutan. 10 taon mo nang hinahanap ang Crown Prince. Wala ka pa ring balita. Para saan pa ang Imperial Seal sa iyo?
Ang tatay ko ay, Sewan. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo, alam mo ba kung nasaan? Ang Crown Prince ngayon? Naiintindihan ko na lahat. Dapat sana, pagkatapos mong ibigay ang Imperial Seal, palalayain ko ang buong pamilya mo. Pero ngayon, hindi na pwede. Sayang. Huwag kang maglakas loob. Wind slashing strike. Ingat, Yunach. Xiao Chuan. Ayos ka lang. Tatay, okay lang ako. Umalis na tayo. Hindi na tayo makakaalis. Protektahan mo ang nanay mo. Ako na ang bahala dito. Hawakan mo ito. Size. Sige na. Bilis. Ayos ka lang. Ngayong alam mo na wala nang kailangang itago. Halika na. Ano bang mga kalokohan ng Merka? Ipakita mo lahat. Ako, si Ibishan, ay sasabay sa iyo hanggang dulo. Huwag mong isiping wala na akong paan sa iyo. Kanina, pampagana lang iyon. Ngayon, dapat mong dilatan ang mga mata mo at tingnang mabuti ang mga taong ito. Pamilyar ba sila sa iyo? Nasaan ang mga Imperial Guards? Lumabas kayo. Ano? Ang mga Imperial Guard na ito. Hindi ba sila ang iyong mga kapatid sa buhay at kamatayan? Hindi ba sila ang dating pinakamahal mong mga kaibigan? Ano pang hinihintay ninyo? Gawin ninyo na. Liu Cheng, Wang Rong, Zubo, sumama na kayo kay Kaosong. Ikaw dapat ang tanungin namin. Noong iniwan mo kami at umalis, pinaghintay mo kami. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan namin? Ano kaya ang dahilan ng biglaang pagtawag ng emperador kay Kuya? Promotion sigurado. Wala nang katulad ang husay ni Kuya sa sibat. At matino siyang opisyal. Sino pa ang dapat mapromote kung hindi siya? Ama, hindi natin sigurado. Gaubo, huwag kang magsalita ng negatibo. Kuya, promotion ba ang ibibigay sa iyo ng emperador? Mga kapatid, ang sasabihin ko ay lubhang delikado. Kung may takot sa inyo, maaaring umalis muna. Sabihin mo, Kuya. Kanina lang sinabi sa akin ng emperador. Naisitaas ni Kaosong si Prinsipe San sa trono. Mahina na ang emperador, hindi na makakalaban. Ipinadala niya ako sa border para hanapin ang Crown Prince at panatilihin ang kapayapaan. Liu Cheng, ikaw ang pinakamagaling sa atin bukod sa akin. Dalhin mo ang Imperial Seal, ako ang huli. Magkita tayo sa pagbalik. Hintayin namin kayo. Kuya, hindi dapat ikaw ang pumunta. Mahalaga ito sa bansa. At kakapanganak lang ng pamangkin mo. Hindi ka dapat tumunta. Ama, Kuya, umalis ka na kasama si ate at ang bata. Bago ka mahanap ni Kaosong, magmadali ka. Kami ang hahang sa mga humahabol. Hintayin ka namin. Hindi pwede. Desisyon na to, Kuya. Umalis ka na. Kami na ang bahala sa mga humahabol. Paumanhin. Ako ang may kasalanan. Ang tagal niyong naghintay. 10 taon. Alam mo ba kung paano kami nabuhay sa 10 taong yon? Noong una, matatag kaming naghintay sa'yo, ayaw sumuko. Nawalan ng asawa at anak si Wang Rong dahil sa'yo. Nawalan ng magulang si Zubo. Si Gao Cheng. Si Gao Cheng, isang ulila, walang mahina. Namatay na. Itinuring kanyang tunay na kapatid. Ang tagal naming naghintay sa'yo. Liu Cheng. Tingnan mo, nakita ko ang Crown Prince. Mabibigyan ka ng hustisya. Anong silbi ng paghahanap sa Crown Prince? Huli na ang lahat. Hindi kami narito para hanapin ang Crown Prince. Mabubuhay ba niya ang asawa't anak ni Wang Rong? O ang magulang ni Zubo? O ang anak ko? Anong sinasabi mo? Patay na rin ba ang anak mo? Ikaw, mukhang maayos ang buhay mo. Kumpleto ang pamilya. Bakit si Gao Cheng ang namatay? Bakit hindi ikaw? Kasalanan ko ang lahat. Ako ang may sala. Tulungan niyo akong may padala ang Imperial Seal sa prinsipe pagkatapos. Siguradong babayaran ko kayo. Ako naman ay nasa inyong mga kamay na. Commander, huwag na. Anong paikot-ikot pa? Ngayon, narito kami. Hindi para sa Imperial Seal, hindi para sa kaharian. Simulan na natin. Hindi pwede. Hindi ko kayo kayang saktan. Commander, sa totoo lang, namatay na kami minsan. Saktan mo na kami, Commander. Hindi na kami. Ang dating kami. Pagkalipas na maraming taon. Maaming inosenteng dugo na ang dumikit sa aming mga kamay. Wala nang pagbabalik. Patayin mo na kami bilang pagbabayad sala. Hindi ko pa rin kayo kayang saktan. Kaosong, ano ba talaga ang ginawa mo sa kanila? Huwag kang magkamali. Wala akong ginawa. Sa kanila, pinabantayan ko pa sila. Nang maayos ni Qianhe. Simple lang, Yebishan. Nalason lang sila ng lason ng aming tangklan. Ang Puppet Life Consuming Powder.
Sumusunod lang ito sa utos ni Kaogong. Kung mamatay ako, mamamatay din sila. Yebishan, hindi na namin talaga makontrol ang aming sarili. Ano man ang sabihin ni Kaosong, dapat naming sundin. Naging mga tautauhan na namin siya. Ayos lang. Basta't mahanap natin ang prinsipe, naniniwala akong may paraan. Para lunasan ang lason nyo. Ano? Sinong lulunasan mo? Ang lason nila ay talagang walang lunas. Kaya nga sabi ko, hindi nyo nakikita ang sitwasyon. Alamin mo, ang aking Panginoon ay may 300,000 piling kawal. Kahit ibigay mo ang Imperial Seal sa prinsip, ano naman? Pagdating ng hukbo, kung magpakita lang siya, agad siyang magiging multo sa ilalim ng tabak at kaluluwa sa ilalim ng kabayo. Kianhi, paandarin mo sila. Vision. Tatay. Bakit hindi mo sila sinasaktan? Ang saksak na ito ay utang ko sa inyo. Tatay. Sinasabi kong saktan mo sila. Tatay. Si Ochuan, ito ay utang ng tatay nyo sa kanila. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Sasagipin kayo ng tatay nyo. Sagipin. Isipin mo muna kung makakaligtas ka. Atlo, sabay-sabay na. Kung hindi kayang tatay ko, ako na. Wala akong utang sa inyo. Magaling, ang utang ng ama ay babayaran ng anak. Si Ochuan, Tatay, alam kong hindi mo kaya, pero alam ko lang. Kapag nakuha na ng Crown Prince ang Imperial Seal, ang mga inaapi na kababayan, ay sasama na lahat. Hindi lang 30,000, kahit 50,000. O 1,000,000 mananalo tayo. At magkakaroon ng kapayapaan sa buong bansa. Magaling. Ito ang tunay na commander dati. Si Ochuan, tama ba? Hayaan mo si Uncle Liu na subukan ang iyong pamamaraan sa paghawak ng espada. Magaling. Mga kapatid, huwag kayong magpahinga ngayon. Bago mamatay, bigyan natin itong batang ito ng maraming karanasan. Hoy, bata, panuorin mo ang pamamaraan ng iyong Uncle Wang. Eunuch, ano ang ginagawa ninyo? Si Bishan at ang kanyang grupo. Ang kanilang moral ay mababa na ngayon. Patayin na lang natin. Hindi ba't sayang lang ang oras? Ano ang nagmamadali? Hayaan natin silang maglaro muna. Hindi mo ba narinig kanina? May balita tungkol sa Crown Prince. Tanungin natin. Kung alam ng Crown Prince na nasa panganib ang taong ito, hindi ba siya tutulong? Sa oras na iyon, sakto nating mahuhuli silang lahat. Napakagaling ng plano ninyo, Eunuch. Ayon sa sinabi mo, si Yibishan ay pinalitan ang pangalan bilang Yibitson at nakatira na ngayon sa Taoyuan County. Tama. Masama ang balita. Ang alkalde ng Taoyuan County, si Saoyan, ay matagal ko nang narinig. Siya ay malapit na kaugnayan ni Kaosong. Sa lalong madaling panahon, malalaman ang tunay na pagkatao ni Yibishan. Kailangan na nating mag-alsa. Kung hindi, malaking panganib ang ating plano. Your Highness, hindi ito tama. Kung si Kaosong ay nalaman ang tungkol kay Yibishan, tiyak na maglalagay siya ng ambush sa Taoyuan upang akitin tayo. Kung ang ating hukbo ay magpapatuloy, tiyak na malalagay sa panganib ang ating buhay. Ngunit kung wala si Yibishan, kung wala ang Imperial Seal, paano tayo mag-aalsa? Mga General, bakit hindi ako muna ang pumunta kay Yibishan? Ayo ay magpatuloy ayon sa plano. Kapag nasakop na ang mga mahalagang bayan at lungsod, saka tayo magsama-sama ng puwersa at direktang tutungo sa Taoyuan. Sa oras na iyon, kahit gaano katuso si Kaosong, wala na siyang magagawa. Mabuti, Wusan, napakarami ng ginawa ni Yibishan para sa akin. Anuman ang mangyari, huwag siyang mapahamak. Tandaan ang sinabi ng Your Highness. Alis na ako, Wusan. Mga kasama, para sa mga mamamayan, para sa Gretchu, para sa Your Highness. Pa sa mga tao. Factory Manager, sabi nila, may isang grupo na magagaan na kawal na paparating. Sakto, ipasa ang aking direktiba. Bukod sa pinuno, huwag patayin. Ang lahat ng iba pa ay patayin. Opo. Chiang Hong, halos tapos na tayo. Wang Rong. Nakita mo, di ba? Mag-ingat sa mga biglaang atake mula sa likod. Ayo, patayin niyo si Yibishan. Sa akin na tong batang to. Tatay, tulungan kita. Kalaban mo ako. anong ginagawa nyo? Maglalaban-laban ba tayong tatlo hanggang sa mamatay? Commander, patayin niyo na lang kami. Wala na kaming ibang pagpipilian. Commander, wala na kaming babalikan. Kayong dalawa, Anong nangyayari, Yibishan? Bakit nakatayo ka lang diyan? Bilis, patayin mo na ang kapatid mo para maligtas ang anak mo. Tatay, huwag mo akong alalahanin. Kaya ko siya. Natutunan ko na ang tunog ng hangin.
Hindi siya katapat ko ngayon. Xiao Chuan, paano? Paano mo natutunan ang tunog ng hangin? Mga karaniwang galaw lang ang itinuro sa'yo ng tatay mo. Xiao Chuan, Huwag ka nang magpakatapang. Kung hindi mo talaga kaya, patayin mo muna kami para makalaya ang tatay mo. Hindi, talagang natutunan ko. Bata, hindi kita minamaliit. Pero ilang galaw pa lang ang natutunan mo, tapos magsasabi ka na. Nakaya mo ang tunog ng hangin? Akala mo ba wala akong kwenta? Dalawang bises lang ako natalo sa buhay ko. Parehong sa tatay mo. Bukod doon, wala akong ibang talo. Bata, ikaw ang may gusto nito. Yebishan, bakit nakatayo ka lang diyan? Bilisan mo. hindi na kailangan. Naniniwala ako kay Xiao Chuan. Between. Saksak. Tunog ng hangin. Xiao Chuan. Impossible. Mga walang kwenta. Gawin nyo lahat. Patayin nyo siya. Paumanhin. Ang daming nawala sa akin itong 10 taon. Hindi ko na sila pwedeng mawala. Pasensya na. Li Cheng Shubo. Director, abala si Ebishan ngayon. Kukunin ko ang selyo. Wanru, ibigay mo sa akin ang selyo. Wanru, Bishan, protektahan mo ang selyo. Wanru. Kaosong. Tangkianhe. Papatayin kita para kay Wanru. Bilisan nyo. Protektahan ang direktor. Ikaw lang. Umalis ka diyan. Gagawin kitang libingan ni Wanru. Ang galing mo pala ay mas mataas kaysa sa akin. Yebishan, hindi mo inaasahan to, di ba? Akala mo ba, yang iyong wind listening blade technique ay walang katulad sa buong mundo? Sa harap ko, yan ay isang mumurahing trick lamang. Ngayon, patay na ang iyong minamahal na asawa, ang iyong anak, ay mas masahol pa sa pagkamatay. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Isuko ang Imperial Seal, kung hindi, ikaw na ang susunod. Mamatay ka. Ako si Yebishan, matagal nang dapat patay. Ngunit bago ako mamatay, isasama kita. Kung gayon, mamatay ka. Wind listening slash. Yebishan, ang iyong sikat na wind listening blade technique ay walang epekto sa akin. Bakit? Gusto mo bang matutunan? Sige, maganda ang mood ko ngayon. Maaari kitang turuan. Paumanhin, Wanru, hindi ko na ipagtanggol ang Imperial Seal. Wanru, sasamahan na kita. Gusto pang magsama-sama? Walang pag-asa. Hindi ko hahayaang makita kayo kahit sa kamatayan. Sa utos ng Crown Prince, narito kami upang salubungin si Commander Yi at lipulin ang mga rebelde, upang ibalik ang kaayusan sa kaharian. Kapatid na Bishan. Ikaw, Kapatid na Bishan, huwag kang mag-alala. Alam na ng Crown Prince ang nangyari sa iyo, kaya't pinadala niya ako rito upang tulungan ka. totoo ba? Kapatid na Bishan, ngayon kailangan lang nating maghintay sa pagdating ng Crown Prince. Ang Crown Prince ay kasama ng mga heneal, nagsimula na ng pag-aalsa, sa oras na matipon ang hukbo sa Peach Blossom County. Iyon na ang katapusan ni Kaosong. Mabuti, hindi ko inaasahan na ngayon pa lang. Ay nagsimula na kayo ng pag-aalsa. Bakit kayo lang ang nakikita ko? Wala pa akong nakikita. Sa dating Crown Prince na si Lejeng, Kaosong, sa loob ng 15 taon, ginulo mo ang kaharian at pinagsamantalahan ang mga mamamayan. Ngayon, nagsimula na ng pag-alsa ang Crown Prince upang iligtas ang hari. Sumuko ka na, kalokohan. Dapat kayong sumuko, Yebishan. Hindi ka ba nagtataka? Hanggang ngayon, iniwan kong buhay ang kalahati mong kaluluwa. Pinaglalaruan ka, ngunit hindi pinapatay. Hindi mo ba naisip kung bakit? Ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, pagdating mo sa Peach Blossom County, hindi pa ako sigurado kung nakilala mo na. Ang dating Crown Prince na si Lejeng, kaya sinundan ko itong walang kwentang tao upang subukan ka. At ngayong kumpirmado na ang balita, ano pa ang dahilan? Hindi ko hintayin ang pagdating ninyong lahat at lipulin kayo ng sabay-sabay. Lahat ng ito ay nasa aking kontrol, Kaosong. Ngayon, halos lahat ng mga tauhan mo ay wala nang natira. Kung gusto kong umalis, anong magagawa mo para pigilan ako? Nakakatawa talaga. Kahit si Yebishan, hindi niya ako kayang talunin.
Ano ba akala mo sa sarili mo? Kung may lakas kayo, subukan nyo pareho. Ako na ang bahala sa kanya. Kuya Wu. Ano? Ito ba ang dating prinsep? Si Li Zhengde? Ganito lang ba ang kakayahan ng pinakamahusay niyang tauhan? Napakasimple lang. Akala ko ba matanda ka ng yunuko? Pero ang lalim pala ng itinatago mo. Hindi ako nagtatago, kayo lang talaga ang mahina. Kuya Bishan, dalhin mo ang Imperial Seal at umalis na. Napakalakas talaga nitong matandang yunuko. Hindi pwede. Patay na si Wanru. Papatayin ko siya. Para kay Wanru. Ayon sa balibalita sa mundo ng martial arts, ang iyong Hearing the Wind Blade Technique ay ang pinakamahusay sa buong mundo, Yi Bishan. Sa tingin mo ba, ikaw pa rin ang pinakamahusay? Sige, ipaglalaban ko ito hanggang kamatayan. Halika! Sige, hinihintay ko lang yan. Masyadong mabagal. Hindi sapat ang bilis. Impossible. Bakit palagi niya? Naagapan ang bawat pag-atake ko. Yi Bishan, ano na? Naniniwala ka pa bang ang iyong Hearing the Wind Blade Technique ay ang pinakamahusay sa mundo? Kuya Bishan, tutulungan kita. Yi Bishan, nararamdaman mo ba? Nakakaiba? Bakit ko palagi naagapan ang bawat galaw ng iyong sable? Ito ay dahil sa nakamamatay na Hisura. Alam mo, 10 taon na ang nakakarain. Pumatay mo ako, at ngayon iniiwasan ko ito. Lahat ng kaliwa ay ang galit at ang espiritong pagpatay ay nawala na, at ang galit na ito ang galit. Ang nagpapakita ng mga kahinaan sa iyong mga galaw. Salamat sa paalala. Pero papatayin pa rin kita. Sige, tingnan natin kung ano ang tunay mong lakas. Pagkatapos mong magising. Halika! Hearing the Wind Slash. Ayos, Yi Bishan. Medyo maganda ang sabol mo, pero ganoon pa rin. Impossible. Walang sinuman sa mundo ang makakasagot sa sabol na ito. Hearing the Wind Slash. Maliban kung impossible yan. Ang aking pure yang Golden Bell Technique. 50 taon ko nang pinag-aaralan. Sabihin ko sa'yo, akala mo ba 10 taon na ang nakalilipas? Sa buong mundo ngayon, maliban sa Emperor's Sword, wala nang ibang martial art. Ang makakasakit sa akin. Ang espada ng emperador ay ang tabak ng yumaong emperador. Bago pa man magkasakit ang yumaong emperador. Nagbabalak ka ng maghimagsik. Matalino ka. Tama ka. Sa totoo lang. Dapat kong pasalamatan ang matandang iyon. Kung hindi niya ipinadala ang prinsip sa hangganan, hindi ako magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Paaagawin ang trono. Hindi ka magiging emperador. Kahit hindi ako makalabas dito. Hindi papayag ang mga mamamayan. Sino ang sinasabi mo? Ang mga mamamayang ito ba? Ang mga walang kwentang taong ito? Sabihin ko sa iyo, kailangan ko lang magturo ng ilang. Katulad ni Zhao Bachan, mga walang silbi. At malilinis ko na ito, ang iyong patalim ng hangin. At ang mga taong ito, paano nila ako mapipigilan? Kung isang saksak ay hindi sapat, dagdagan ko pa. Hiwa ng hangin. Tulad ng isang sulo na hinihintay ng mga mamamayan. Ang sulo ay ang prinsipe. Pagdating ng prinsipe, puputyain ka ng lahat. Mabuti. Hihintayin ko. Hihintayin ko ang pagdating ng prinsip. Sa harap ng mga taong ito, papatayin ko ang kanilang prinsip. Papatayin ko ang kanilang pag-asa. Hiwa ng hangin. Lalong lumalakas ang hiwa ng hangin. Kanina ay humina na. Baka nga ang galit ay nagpapahina nito. O baka nakadepende sa kanyang kalooban? Hindi pwede. Dapat guluhin ang kanyang isip. Ginoong Ye, 10 taon na ang nakalipas. Hindi mo ako matalo. Kanina. Sinabi ko na sa iyo, ang espada ng emperador ay itinago ko sa libingan ng yumaong emperador. Kanina ay napakagalangin mo. Pero yon ay pagpatay sa asawa. Paano mo nagawa? Na magpigil ng ganoon? Mga kababayan, kung matalo si Ginoong Yi, babalik tayo. Sa panahon ng pang-api ni Zhao Bachan, mas mabuti pang mamatay. Kahit mamatay tayo ngayon, ayaw nating mamatay sa pang-api. Ginoong Yi, huwag sumuko. Hindi pa dumating ang prinsip, huwag sumuko. General Yi, huwag sumuko. Mga mangmang, Ginoong Yi. Patayin ang bating na ito. Ipanaghiganti ang mga namatay. Ipanaghiganti. Mga mangmang, tumahimik kayo. Tatay, Xiao Chuan,
Ipanaghiganti si nanay. Huwag kang mag-alala, Xiao Chuan. Ipanaghiganti ko si nanay mo. At ang lahat ng mga mamamayan. Mabuti, Yi Bishan. May bagong tabak ka, di ba? Ngayon, titingnan natin. Ano ba talaga ang gusto mong gawin para iligtas ang mga itong mga suwail na mamamayan? Noong nakaraan, Sabi ni Cao Gonggong, si Li Zhengde ay kasalukuyang namumuno sa hukbo at papunta na sa Taoyuan County. La Zhengde. Sakto ang pagdating nila. Ngayon, sakto ring ipakita ko sa inyong lahat kung sino talaga ang hari ng Grietchu. Kaosong, habang nandito ako si Yabishan, nanunumpang hindi susuko. Habang nandito ako, hindi mo makukuha ang Imperial Seal. Ang Imperial Seal? Yun ba ang sirasirang batong yun? May silbi pa ba yun sa akin? Ikaw, dahil sa isang sirang batong yun, isinugal mo ang buhay ng buong pamilya mo. At nadamay pa ang buhay ng libu-libong mamamayan sa paligid. Sulit ba yon, Manager Yi? Handa kaming mamatay kasama mo. Itang ina, mga kababayan. Gusto ba nating mabuhay ng duwag habang buhay? Hindi. Mas mabuting gamitin natin ang ating buhay para magbukas ng daang dugo para kay Swordsman Yi. Sa gayon, mabubuhay ang ating mga anak sa isang maunlad na panahon. Maghimagsik tayo. Mga suwail kayong mamamayan. Naghihimagsik. Patayin ang lahat. Walang dapat makatakas. Opo. Itay, Kaosong. Dumudugo si Kaosong. Itay, itinuro mo sa akin ang wind listening blade technique na nakatuon sa blade aura at blade intent. Xiao Chuan, pasensya na, nagkamali ang itay mo. Sa mahabang panahon, naging duwag ako at nakalimutan ko kung ano talaga ang tunay na wind listening blade technique. Dahil sa galit, naligaw ako ng landas. Ang tunay na wind listening blade technique ay hindi nangangailangan ng hangaring pumatay ng galit o kahit ng katahimikan, kundi ng matuwid na hangarin. Nakalimutan ko ang blade intent ng wind listening blade technique. Ang tunay na wind listening blade technique, ang intent nito ay ang taglay ng may-ari ng katalim. Ang ganap na hangaring pumatay na sumusupil sa daigdig. Ang aura nito ay ang taglay ng may-ari ng katalim. Ang malawak at matuwid na hangarin para sa kabutihan ng daigdig. Ang lakas ng loob na to. Hala. Xiao Chuan, panoorin mo. Ang paghiganti para sa pansariling interes, hindi yon ang wind listening slash. Ang para sa kapakanan ng mga mamamayan at kapayapaan ng daigdig, yon ang tunay na wind listening slash. Puro kasalita. Halika. Hayaan mong subukan ko ang iyong kamanghamanghang kasanayan. Primordial Vajra. Aura pierces the heavens. Itay, Swordsman Yi. Paano ito nangyari? Paano ako matatalo? Hindi ako matatalo. Kaosong, talo ka. Tanggapin mo na. Talo. Tingnan mo ito. Hufu. Ito ang Hufu na ipinagkaloob ng emperador. Ang nasa likuran ko ay ang kasalukuyang emperador at ang aking 300,000 hukbo. Kapag lumitaw si Li Zhengde, duduguin ko ang lugar na ito at kung may mangyari sa akin, ang Yunchao ang unang magiging dagat ng dugo at bundok ng mga bangkay. Isang impyerno kung saan maghihirap ang mga tao. Ano naman? Kapag dumating ang prinsip, mabubuwag agad ang 300,000 hukbong ito. Di ba? Hulaan mo. Bakit hanggang ngayon, wala pa ang prinsip mo? Sa palagay mo, bakit ako naparito sa Yunchao? Upang harapin kayo. Kaosong, naniniwala ako na malapit nang dumating ang kanyang kamahalan, ang prinsipe. Tapos na ang laban. Wala ka nang magagawa. Talo ka na. Tanggapin mo na ang kapalaran. Kalokohan. Pampalakas lang ng loob ninyo yan. Hindi ako matatalo. Hindi talaga ako matatalo. Mga kababayan, wala nang lakas si Ginoong Yi, pero tayo meron pa. Sabay-sabay tayo. Halika, gusto ninyong galawin si Ginoong Yi? Dapat muna kayong dumaan sa bangkay ko. Patayin sila. Walang dapat makatakas. Patayin lahat. Sino ang maglalakas loob? Prinsip. Kamahalan. Commander Yi, nahuli ako. Kamahalan, prinsipe, naghintay ako sa inyo ng 10 taon. Hinanap ko kayo ng 10 taon. Sa wakas, natupad ko ang huling utos ng dating emperador. Ang selyo, na pangalagaan ko. Mabuti. Hindi ako matatalo. Paano ako matatalo? Ang 300,000 hukbo ko ay pawang mga bihasang mandirigma. Paanong natalo?
Natalo na lang bigla? Ang mga kasalanan mo, Kaosong, ay hindi mabilang. Gusto ka ng pagpira-pirasuhin ng lahat ng tao sa mundo. Natalo ka na. Sumuko ka na. Patayin siya. Ipanagiganti natin ang mga namatay na kababayan. Patayin. Patayin siya. Kamahalan, prinsip, ako. Si Kaosong ay tumanggap ng direktang utos mula sa emperador upang kunin ang ulo mo. Prinsipe, mag-ingat. Mabuti. Patay na ang taksil na si Kao. Patay na siya. Bakit hindi pa ninyo ibaba ang mga armas ninyo? Prinsip, Ginoong Ye, pati na rin ang mag-amang Zhao, ay mga tauhan din ni Kaosong. Mga tao, opo, pumunta agad sa bahay ng mga Zhao. Ipatapon ang mag-amang Zhao sa hilaga. At gawing panghabang buhay na alipin. Mabuti. Mga Ginoo, sumama kayo sa akin sa kabisera. Lilinisin natin ang mga taksil at ayusin ang pamahalaan. Ayon sa utos ng emperador, ako'y magiging hari. Sa utos ng langit, ito ang kautusan ng emperador. Dahil sa tagumpay ni Yebishan sa paghuli sa pinuno, iginawat sa kanya ang espada ng emperador. Itinalaga siyang duke ng proteksyon, at ipinagkaloob kay Linwanru ang titulo ng unang ranggo na mangal na ginang, at bibigyan ng libing na pambansa. Ito ang utos. Huwag kang mag-alala, Duki, ang espada ng emperador na ito ay ipinagawa kong muli. Hindi iyon ang orihinal mula sa libingan ng aking ama. Salamat po, mahal na hari. Tumayo ka na. Opo. Mahal na hari, paano naman po ako? Xiao Chuan, huwag kang magulo. Paano ko naman malilimutan ang tungkol sa iyo? Makinig ka, Ye Xiaochuan. Nakikinig po ang iyong lingkod. Itinatalaga si Ye Xiaochuan bilang Deputy Commander ng Imperial Guards upang magsagawa ng inspeksyon sa ngalan ng Emperador. Supervisyonan ang mga opisyal sa iba't ibang lugar at yaking mamumuhay ng mapayapa ang mga mamamayan. Ayos ba? Salamat po, mahal na hari.